kailangan natin ng mas malalim na pagtingin sa kung sino tayo. Hindi lang yung alam mo kung anong paborito mong kulay na level. Hindi lang yung kabisado mo ang mga pangarap mo. Mas lampas pa doon. Yung klaseng pagtingin na may bigat. Yung tipong kapag sumilip ka, hindi ka sigurado kung handa ka sa makikita mo. Dahil ang totoo, ang pinakadelikadong bagay sa mundo, hindi nanggagaling sa labas. Hindi sa ibang tao. Hindi sa sistema. Hindi sa swerte o malas. Nasa loob. At kung titigil ka sandali at haharapin mo ang sarili mo ng direkta, sigurado ka ba kung sino ka talaga? Sigurado ka ba na ang mga desisyon mo talagang sa'yo nanggaling? Yung mga gusto mo, yung mga kinakatakutan mo, yung mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa kahit ayaw mo na. Sigurado ka bang ikaw ang may hawak na mga ito? O baka may bahagi sa loob mo na matagal nang kumikilos nang hindi mo napapansin? Tahimik, malalim, at hindi palaging pabor sa iyo. Hindi ito gawa-gawa lang. Walang lihim na grupo. Walang ibang taong may hawak ng galaw mo. Mas diretso at mas seryoso. Psychology. Dahil may mga bagay sa isip mo na hindi mo pinili, pero sila ang gumagabay sa kilos mo. May mga pattern na inuulit mo kahit nasasaktan ka na. May mga sandali na sinisira mo ang isang bagay na gusto mo naman talagang ayusin. At pagkatapos, mapapaisip ka na lang, bakit nangyari na naman to? Bakit parang ako mismo ang humihila pababa sa akin? At kadalasan, wala kang malinaw na sagot. Kaya ang ginagawa natin, dinadaan sa biro, sa paglibang, sa walang tigil na pag-scroll, sa ayos lang to. Hanggang sa masanay ka na lang sa pakiramdam na may hindi tama. Pero ang hindi mo nakikita habang iniiwasan mo ang sarili mo, lalo kang napapalayo rito. At habang lumalayo ka, may ibang bahagi sa'yo ang mas tumitibay. Yung hindi mo pinapansin, yung ayaw mong harapin, yung tinatago mo kahit kanino. At kapag hinayaan mo yon, hindi siya kusang mawawala. Mananatili lang siya, maghihintay sa tamang sandali, sa isang maling desisyon, sa isang emosyon na hindi mo napigilan, sa isang pagkakataon na hindi ka handa. At doon siya gagalaw. Hindi para gabayan ka, kundi para ipakita sa'yo kung gaano ka pakalayo sa kung sino ka talaga. Kaya ngayon, may isang tanong ka na hindi mo na kayang takasan. Paano kung ang kalaban mo hindi ibang tao? Hindi ang mundo, kundi ikaw. At kung totoo yon, paano mo haharapin ang isang bagay na sa'yo mismo nagmumula? Dito pumapasok ang isang pangalan na bihira mong marinig, pero malaki ang naiambag sa pagtingin sa isip ng tao. Isang tao na hindi umatras sa dilim. Hindi umiwas sa mga bagay na karaniwan nating iniiwasan. Si Carl Jung. At ang mga ideya niya, hindi lang tungkol sa pag-aayos ng mga problema, kundi tungkol sa paghimay kung bakit nagsisimula ang mga ito sa umpisa pa lang. Pero mag-ingat ka.
Dahil kapag sinimulan mong tingnan ang sarili mo sa ganitong lalim, may mga bagay kang makikita na hindi mo na basta mababaliwala. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. Napansin mo ba, may mga bagay sa buhay mo na parang paulit-ulit? Iba't ibang tao, iba't ibang sitwasyon, pero pareho ang ending. Parehong sakit, parehong pagkakamali, parehong pakiramdam na akala ko okay na ako, pero hindi pala. May relasyon na akala mo ito na, pero nauuwi lagi sa gulo. May opportunity na akala mo ito na yung break mo, pero ikaw mismo ang umaatras. May moment na dapat magiging maayos, pero bigla mong sinisira. At pagkatapos, tahimik kang mapapaisip. Bakit ganun ulit? Bakit parang may mali sa akin? At dito, nagsisimula ang problema. Dahil ang unang instinct ng karamihan, maghanap ng sagot sa labas, sa ibang tao, sa paligid, sa tamang timing, sa baka hindi lang talaga para sa akin. Pero paano kung hindi doon ang sagot? Paano kung ikaw mismo ang dahilan ng mga nangyayari sa buhay mo? Hindi dahil masama ka, hindi dahil sinasadya mo, kundi dahil may bahagi sa loob mo na hindi mo pa kilala. Isang bahagi na kumikilos kahit hindi mo siya kinakausap. Nagdedesisyon kahit hindi mo siya pinapansin. At hinihila ka pabalik sa parehong pattern kahit gustong-gusto mo nang makaalis. Ito ang problemang hindi mo napapansin. Hindi ito obvious. Walang label. Walang warning. Hindi siya dumarating na nagsasabing, sirain natin ulit ang buhay mo. Dumarating siya na parang normal. Parang ikaw. At dito siya nagiging mapanganib. Karamihan sa tao naniniwala na hawak nila ang sarili nila. Na kung ano ang iniisip nila, yun ang totoo. Na kung ano ang nararamdaman nila, yun ang basehan ng desisyon nila. Pero kung totoo yun, bakit ka gumagawa ng bagay na alam mong hindi mabuti para sa'yo? Bakit ka bumabalik sa taong alam mong sasaktan ka lang? Bakit mo pinipili ang madali kahit alam mong hindi ka umuusad? Hindi ito simpleng mahina ka lang. May mas malalim pa. May bahagi sa iyo na mas malakas kaysa sa alam mong isip. At habang hindi mo siya napapansin, siya ang nagdidikta ng galaw mo. Isipin mo ang buhay mo na parang umiikot lang. Hindi mo napapansin sa simula. Mukha siyang bagong experience. Pero kapag naging aware ka, makikita mo ang pattern. Parehong klase ng problema. Parehong emosyon. Parehong ending. Parang may sinusunod na kwento. At kahit anong pilit mong baguhin ang sitwasyon, ibang tao, ibang lugar, ibang paraan, bumabalik ka pa rin sa parehong takbo. Bakit? Dahil hindi mo binabago kung saan ito nagsisimula. Ang pinagmulan, wala sa labas, nasa loob. Isa sa pinakamapanganib na anyo nito ay yung ikaw mismo ang humaharang sa sarili mo. Yung moment na malapit ka na sa gusto mo, bigla kang nagdududa. Bigla kang nagkakamali. Bigla kang umaatras.
Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil may bahagi sa'yo na hindi naniniwalang para sa'yo yun. At dahil hindi mo siya kilala, hindi mo siya kayang harapin. Kaya ang nangyayari, nasasayang ang mga pagkakataon nang hindi mo namamalayan. At pagkatapos, sasabihin mo, hindi talaga para sa akin. Sasabihin mo, ganun talaga ang mundo. Pero ang totoo, may nangyayari sa loob mo na hindi mo pa nakikita. Pwede mong balewalain to. Pwede mong sabihin na, iniisip ko lang to. Pwede mong takpan ng paglibang, trabaho, social media, gimmick. Pero hindi nawawala ang problema. Nandyan lang siya, naghihintay. At habang mas iniiwasan mo, lalo siyang tumitindi. Hanggang sa dumating ang punto na hindi mo na siya kayang pigilan. Bigla kang mapupuno. Bigla kang mapapagod. Bigla kang mawawala sa direksyon. At dun mo mararamdaman parang hindi ka na ikaw. Kaya imbis na itanong mo, bakit ganito ang mundo? Mas magandang tanong, ano ang nangyayari sa buhay ko? Ano ang hindi ko nakikita? Ano ang tinatago ko kahit sa sarili ko? Dahil hanggat hindi mo tinatanong yan, mananatili kang parang naka-autopilot. At ang autopilot, hindi ginawa para dalhin ka sa mas maayos na direksyon. Ginagawa lang nito kung ano ang nakasanayan mo. Kahit masakit, kahit mali, kahit ikaw ang napapahamak. Ang unang hakbang, hindi pagbabago, hindi pag-angat, kundi pagtingin. Yung kakayahan na sabihin, baka hindi ko pa talaga kilala ang sarili ko. At sa totoo lang, ito ang pinakamahirap. Dahil mas madali paniwalaan na okay ka na. Mas madali isipin na ang problema ay nasa labas. Pero sa moment na tanggapin mo na may hindi ka pa naiintindihan sa sarili mo, dun nagsisimula ang totoong proseso. At dito papasok ang isang ideya na kayang baguhin kung paano mo tinitingnan ng sarili mo. Isang ideya na nagsasabing, hindi lang personal experiences mo ang bumubuo sa iyo, na may mas malalim pang layer sa ilalim ng isip mo. Isang bahagi na hindi mo basta naabot, pero araw-araw kang naapektuhan. At kapag naintindihan mo ito, magiging mas malinaw kung bakit hindi ka makaalis sa mga inuulit mong pattern. Kung bakit may bahagi sa iyo na parang hindi ikaw. At kung bakit minsan, pakiramdam mo hindi ka nag-iisa sa loob ng sarili mong isip. Sa susunod na section, lalalim pa tayo. At papasok tayo sa konsepto na tinawag ni Carl Jung na collective unconscious. At dun, unti-unti mong makikita na ang laban mo hindi lang personal. Mas malaki pa, mas matagal nang nandyan, at mas malalim kaysa sa inaakala mo. Karamihan sa mga tao, iniisip na ang isip nila ay kanila lang. Na lahat ng iniisip mo galing sa experiences mo, sa childhood mo, sa mga nangyari sa buhay mo. Na kung sino ka ngayon, produkto lang ng nakaraan mo. Mukhang may sense. Pero dito pumapasok ang isang ideya na hindi madaling tanggapin. Paano kung hindi lang ikaw ang laman ng isip mo? Paano kung may bahagi sa loob mo na hindi mo pinili, hindi mo pinagdaanan,
pero araw-araw kang naaapektuhan. Isang layer ng isip na mas matanda pa sa'yo. Mas matanda pa sa pamilya mo. Mas matanda pa sa kultura mo. At kahit hindi mo ito napapansin, ito ang tahimik na gumagabay sa paraan ng pag-iisip mo. Isipin mo ang utak mo bilang isang isla. Lahat ng alaala mo nandun. Mga karanasan mo, mga sugat na pinagdaanan mo, mga paniniwala mo. Yan ang conscious at personal unconscious. Pero sa ilalim ng islang yan, may isang napakalalim na karagatan. Madilim, tahimik. At hindi lang sa'yo, iisa ito para sa lahat. Ito ang tinawag ni Carl Jung na collective unconscious. Hindi ito simpleng metaphor. Hindi lang ito malalim na ideya. Ito ay bahagi ng isip na pinaghatian ng buong sangkatauhan. Sa loob ng collective unconscious, nandyan ang mga sinaunang pattern, mga simbolo, mga imahe, mga kwento, mga bagay na matagal nang nandyan bago ka pa ipinanganak. Pero hanggang ngayon, gumagalaw sa loob mo. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi ka tinuruan, naiintindihan mo ang konsepto ng bayani, kontrabida, pagbagsak, pagbangon, paglalakbay, pagbabago. Napansin mo ba? Iba't ibang bansa, iba't ibang kultura, iba't ibang panahon. Pero pare-pareho ang kwento. Hindi ito simpleng coincidence. Refleksyon ito ng kung paano gumagana ang isip ng tao. Kapag natatakot kang maiwan, akala mo personal lang yan. Pero ang totoo, hawak mo ang takot na matagal nang dala ng tao. Kapag naghahanap ka ng direksyon, ng dahilan, ng kahulugan, hindi lang ikaw ang gumagalaw. May puwersang mas matanda pa sa'yo na kumikilos sa loob mo. At habang hindi mo ito nakikita, pakiramdam mo random ang lahat. Pero hindi. May pattern, may direksyon. May sistema na tahimik na gumagabay sa bawat desisyon mo. Dahil kung mali ang paniniwala mo, na ikaw lang ang nasa isip mo, mali rin ang paraan mo ng pagtingin sa sarili mo. Akala mo sapat na ang positive thinking, disiplina, motivation. Pero bakit kahit anong pilit mo, bumabalik ka pa rin sa parehong problema? Dahil may bahagi sa'yo na hindi mo naabot. At hanggat hindi mo siya kinikilala, siya ang may hawak ng direksyon. Pwede mong tanggihan ng collective unconscious. Pwede mong sabihing, wala namang ganyan. Pero parang gravity lang yan. Kahit hindi ka naniniwala, aapektuhan ka pa rin. Makikita mo ito sa mga panaginip mo, mga bagay na hindi mo maipaliwanag, mga emosyon na biglang sumusulpot, mga pattern na inuulit mo. At habang hindi mo ito naiintindihan, lalo kang nagiging reactive. Hindi mo planado, hindi mo napapansin. Parang may humihila sa'yo nang hindi mo nakikita. At ito yung part na medyo mabigat tanggapin. Dahil kung may collective unconscious, ibig sabihin, hindi ka nag-iisa sa loob ng isip mo. May mga puwersa, may mga pattern, may mga character na kumikilos sa loob mo. Hindi literal na ibang tao, pero hindi rin simpleng ikaw lang. Parang may mga bahagi sa'yo na may sariling galaw. At kapag hindi mo sila kilala,
Sila ang nagdedesisyon para sa'yo. Kaya ngayon, mas malinaw na, hindi lang personal ang laban mo. Hindi lang ito tungkol sa habits mo. Hindi lang ito tungkol sa mindset mo. Mas malalim. Dahil sa loob ng collective unconscious, may mga puwersa na matagal na nandyan. May mga pattern na paulit-ulit na lumilitaw sa bawat henerasyon. At ang tawag sa kanila ni Jung, archetypes. Sila ang mga role na hindi mo pinili pero ginagampanan mo. Sila ang humuhubog sa emosyon mo, sa desisyon mo, sa kwento ng buhay mo. At ang pinakamapanganib, pwede mong ubusin ang buong buhay mo na ginagalaw ng isang archetype nang hindi mo namamalayan. Sa susunod na section, kilalanin natin sila. At doon mo makikita kung ano talaga ang nasa likod ng mga galaw mo. Ngayong alam mo na may mas malalim na layer sa isip mo, isang tanong ang hindi mo na maiiwasan. Kung hindi lang ikaw ang nagdedesisyon sa loob, sino? Sino ang nasa likod ng mga reaksyon mo? Sino ang kumikilos kapag hindi mo na maintindihan kung bakit ka ganon? Dito pumapasok ang isa sa pinaka-importanteng ideya ni Carl Jung. Archetypes. Ang archetypes, hindi sila personalities. Hindi sila traits na natutunan mo. Hindi sila ugali na nakuha mo sa paligid. Mas malalim sila doon. Sila ay mga universal patterns na dala mo mula pa sa simula. Parang built-in system ng pagiging tao. Hindi mo sila pinili, pero sila ang humuhubog sa paraan ng pag-iisip mo, pagdamdam mo, at paggalaw mo sa mundo. Isipin mo ang isip mo bilang isang entablado. At sa entabladong yan, may iba't ibang karakter. Hindi sila literal na tao, pero parang may sariling boses, may sariling galaw, may sariling paraan ng pagtingin sa mundo. At kapag isa sa kanila ang nanghingibabaw, parang siya ang humahawak ng direksyon ng buhay mo. May bahagi sa'yo na gustong lumaban, magtagumpay, patunayan ang sarili. Ito ang hero. May bahagi sa'yo na naghahanap ng connection, lapit, pagmamahal. Ito ang lover. May bahagi sa'yo na takot maiwan, takot masaktan, gusto lang maging ligtas. Ito ang child. May bahagi sa'yo na naghahanap ng katotohanan, gusto ng kahulugan, gustong maintindihan ng lahat. Ito ang wise one. At bawat isa sa kanila may role, may silbi, hindi sila kalaban. Ang problema, kapag hindi mo sila kilala. Kapag hindi mo alam kung sino ang nagsasalita sa loob mo, hindi mo alam kung sino ang sinusunod mo. At doon nagsisimula ang pagkawala ng direksyon. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang hindi ako to? Yung nag-react ka ng masyadong matindi. Yung may nasabi ka na hindi mo naman gustong sabihin. Yung pumasok ka sa isang sitwasyon na alam mong hindi okay pero ginawa mo pa rin. Hindi ito simpleng pagkakamali. Minsan, may isang archetype ang nangunguna. At ikaw, sumasabay lang. Halimbawa, kung ang nanghingibabaw sa iyo ay hero na hindi balanse,
Baka lagi mong pinipilit iligtas ang ibang tao, kahit ikaw ang nauubos. Kung ang child ang nanghingibabaw, baka umiiwas ka sa responsibilidad. Takot ka sa pagtanggi, at kailangan mo palaging may sumasang-ayon sa'yo. Kung ang lover ang sobra, baka nawawala ka sa sarili mo para lang hindi ka maiwan. At kung ang wise one ang masyadong aktibo, baka iniisip mo lahat pero hindi mo nararamdaman kung ano talaga ang nangyayari sa loob mo. Walang archetype na likas na masama. Lahat sila may silbi. Pero kapag hindi sila nagkakatugma, kapag hindi mo sila naiintindihan, nagiging sobra sila. At sa sobra, doon nagsisimula ang gulo. Dito nababasag ang isang malaking paniniwala na ikaw ay iisang buo na laging pare-pareho. Sa totoo lang, ikaw ay isang sistema, isang halo ng iba't ibang puwersa na minsan nagtutulungan at minsan nagkakasalungatan. At kung hindi mo sila napapansin, pakiramdam mo magulo ang buhay mo. Pero ang totoo, may banggaan na nangyayari sa loob mo. Sa lahat ng archetypes, may isa na pinaka-iniiwasan ng tao. Hindi dahil wala siya, kundi dahil nandyan siya. Tahimik, nagmamasid, at naghihintay. Ito ang bahagi mo na naiinggit, nagagalit, nagiging makasarili, gustong makasakit, gustong mangibabaw. Lahat ng ayaw mong aminin na parte ng sarili mo, nandyan. At habang sinasabi mong, hindi ako ganyan, lalo mo siyang itinutulak palayo sa liwanag. Dahil ang hindi mo kinikilala, hindi nawawala. Mas tumitindi lang, mas tahimik, mas maingat. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang lalabas. Sa isang galit na hindi mo mapigilan, sa isang desisyon na sisira sa'yo, sa isang pattern na uulit na naman. Ito ang susunod nating haharapin. Ang pinakamabigat na bahagi ng isip. Ang bahagi mo na pilit mong tinatago. Pero hindi ka binibitawan. Tinawag ito ni Jung na shadow. At sa susunod na section, hindi na tayo iikot pa. Diretso na tayo doon. Sa parte na matagal mo nang nararamdaman pero iniiwasan mong tingnan. May mga moment ba sa buhay mo na kahit ikaw mismo hindi mo maintindihan kung bakit ka ganon? Yung bigla kang nagalit, hindi mo alam kung saan nanggaling. Yung may naramdaman kang inggit, pero itinago mo agad. Yung may ginawa ka, tapos pagkatapos, ikaw mismo ang napaisip. Bakit ko ginawa yon? Kung oo, nakasalamuha mo na ang isang bahagi ng sarili mo na matagal mo nang iniiwasan. Hindi mo lang siya tinatawag sa pangalan. Para kay Carl Jung, bawat tao ay may tinatawag na shadow. Hindi ito simpleng idea. Ito ang koleksyon ng lahat ng parte mo na itinanggi, itinago, ikinahiya o hindi mo tinanggap. Mga ugali na ayaw mo makita sa sarili mo. Mga pagnanasa na hindi mo matanggap. Mga emosyon na pinili mong itulak palayo. Galit, inggit,
pagiging makasarili, yabang, kontrol, kahinaan. Lahat ng yan hindi nawawala. Nandyan lang, tahimik, naghihintay. Karamihan sa tao naniniwala na kung hindi ko papansinin, mawawala din. Pero hindi. Ang shadow hindi nawawala. Mas tumitindi siya sa dilim. Habang mas itinatago mo, lalo siyang lumalakas. Habang mas pinipilit mong maging maayos, lalo siyang nagiging mabigat. Dahil hindi mo siya kinikilala, hindi siya lalabas ng diretsyo. Hindi siya magsasabing, "Ako ang shadow mo." Mas tahimik siya, mas maingat. Makikita mo siya sa paghusga mo sa ibang tao, bigla ang emosyon na hindi mo mapigilan, insecurities na hindi mo maintindihan, boses sa loob mo na nagsasabing hindi ka sapat, at pinakamapanganib, sa mga pagkakataong ikaw mismo ang humaharang sa sarili mo. Yung pagkakataon na malapit ka ng umangat pero may ginagawa ka para sirain ito. Yung relasyon na maayos na sana pero ikaw ang nagulo. Yung opportunity na hinintay mo pero ikaw ang umurong. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil may bahagi sa iyo na hindi naniniwala na para sa iyo yon. At ang bahaging yon, madalas, shadow. Isa sa pinakamapaglinlang na galaw ng shadow ay projection. Habang hindi mo tinatanggap ang mga bahagi mong ayaw mo, nakikita mo sila sa ibang tao. Yung kinaiinisan mo sa iba, madalas, refleksyon yon ng tinatago mo sa sarili mo. Yung galit mo sa kanila, posibleng galit mo rin sa sarili mo. Pero dahil hindi mo kayang harapin, ilalabas mo siya sa iba. At doon nagsisimula ang banggaan. Hanggat hindi mo kinikilala ang shadow mo, siya ang magdidikta ng galaw mo. At tatawagin mo itong malas. Ganito talaga ako. Wala akong choice. Pero sa totoo lang, may bahagi sa loob mo na kumikilos nang hindi mo napapansin. Pero may isang bagay na kailangan mong makita. Ang shadow, hindi lang puro bigat. Nandyan din ang lakas, tapang, drive, creativity, hilaw na enerhiya. Yung mga bagay na kailangan mo para umusad, madalas, nandyan din. Pero dahil itinatanggi mo siya, hindi mo siya nagagamit. Hindi mo kailangang sirain ang shadow. Hindi mo siya kalaban. Ang kailangan mo, kilalanin siya. Harapin siya. Intindihin kung saan siya nanggagaling. At tanggapin na parte siya ng pagkatao mo. Hindi para maging masama, kundi para maging buo. Tinawag ito ni Jung na individuation. Hindi ito simpleng self-help. Hindi ito tungkol sa pagiging positive. Ito ay proseso ng pagiging totoo. Individuation ay pagharap sa shadow, pagkilala sa iba't ibang bahagi mo, pagsasama ng kabuuan mo. Hindi ka na lang mabuting tao. Hindi ka na lang matatag. Hindi ka na lang okay. Nakikita mo ang buong larawan, liwanag at dilim. At tinatanggap mo pareho. At hindi ito madali. Dahil para maging buo, kailangan mong bitawan ang akala mong ikaw. Kailangan mong tanggapin na hindi ka perpekto, hindi ka laging tama,
hindi ka laging mabuti. At sa prosesong yon, parang may nawawala. Pero kasabay nun, may bagong ikaw na umuusbong. Mas totoo, mas buo, mas nakatapak sa realidad. Dahil mabigat, mas madaling manatili sa nakasanayan. Mas madaling magpanggap. Mas madaling ituro sa iba ang problema kaysa harapin ang sarili mong totoo. Kaya karamihan hindi umaabot dito. Mas pinipili nila ang hindi pagtingin. Kung pipiliin mong harapin ang sarili mo, may makukuha ka na hindi kayang ibigay ng kahit anong tagumpay o papuri. Isang bagay na hindi peke. Isang bagay na hindi basta nawawala. Kalayaan. Dahil kapag nakita mo ang sarili mo ng buo, hindi ka na madaling madala. Hindi ka na basta-basta inuulit ng mga dating pattern. May malinaw ka ng pagtingin. At doon pa lang nagsisimula ang tunay na kontrol. Sa susunod, pagtatagpuin natin ang lahat at titingnan natin kung bakit sa modernong mundo, mas lalo pang naliligaw ang tao sa sarili niya. Sa puntong ito, hindi na ito tungkol sa kung naiintindihan mo ba ang lahat. Hindi rin ito tungkol sa kung ready ka na. Ang totoo, may nakita ka na. At kapag may nakita ka na, hindi mo na yon pwedeng hindi makita ulit. Hindi mo na pwedeng sabihing, ganito lang talaga ako. Hindi mo na pwedeng ibigay lahat sa ibang tao, sa sitwasyon o sa pagkakataon. Dahil malinaw na ngayon, may bahagi sa loob mo na kumikilos kahit hindi mo pinapansin. May mga pattern na inuulit mo kahit ayaw mo na. May mga desisyon na hindi lang galing sa kung ano ang gusto mo, kundi sa kung ano ang hindi mo pa hinaharap. At habang hindi mo yon tinitingnan, doon ka umiikot. Parehong kwento, ibang muka lang. Dati, ang tanong mo siguro, bakit nangyayari to sa akin? Bakit ganito ang mundo? Bakit parang hindi ako makaabante? Pero ngayon, iba na dapat ang tanong. Heto ba ay ako? O bahagi lang ng sarili ko na hindi ko pa kilala? Ano ang gumagalaw sa loob ko ngayon? At bakit ito paulit-ulit? Dahil sa mga tanong na yan, doon nagsisimula ang pagkamulat. Hindi sa sagot, kundi sa lakas ng loob na magtanong ng totoo. Huwag kang mag-expect na magiging maayos agad ang lahat. Hindi ganon gumalaw ang proseso na to. May mga araw na malinaw ang lahat. May mga araw na parang bumalik ka sa dati. May mga sandali na akala mo nakawala ka na sa isang pattern, tapos bigla itong babalik. At doon mo maiintindihan, hindi ito tungkol sa bilis. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paulit-ulit na pagharap. Ang pagbabago hindi nangyayari kapag pinipilit mong maging ibang tao. Nangyayari ito kapag nakikita mo kung sino ka talaga. Kapag hindi mo na tinatakpan ang mga bahagi mong ayaw mong makita. Kapag hindi mo na tinatakasan ang mga bagay na alam mong nandyan.
Dahil sa bawat pagkakataon na nakikita mo ang sarili mo ng buo, unti-unti mong nababawi ang direksyon. Hindi mo kailangang kontrolin ng lahat. Kailangan mo lang makita kung ano ang kumikilos. At doon pa lang, may pagpipilian ka na. Hindi lakas ang hindi maramdaman ng galit. Hindi lakas ang magpanggap na okay ka lang. Ang tunay na lakas, yung kaya mong makita ang buong sarili mo nang hindi ka tumatakbo. Yung kaya mong tanggapin na may mga bahagi sa'yo na hindi mo gusto, pero bahagi mo pa rin. At sa pagtanggap na yon, hindi ka humihina. Mas nagiging buo ka. Walang ibang gagawa nito para sa'yo. Walang shortcut. Walang isang video, isang libro, o isang realization na ayos sa lahat. Ikaw lang. Sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Sa mga tanong na handa mong sagutin. At sa mga bagay na handa mong harapin. Kaya ngayon, hindi na ang tanong ay kung may mali ba, kundi handa ka bang makita kung ano yon? Dahil ang totoo, nandyan na yan. Matagal na. Tahimik lang at naghihintay. Hindi para sirain ka, kundi para ipakita sa'yo kung sino ka talaga. At kapag pinili mong harapin yon, doon pa lang magsisimula ang totoong pagbalik sa sarili mo. Kung nakarelate ka sa mga pinag-usapan natin, huwag mo agad balewalain. Huwag mong itulak palayo. Huwag mong takpan ng okay lang to. Dahil kadalasan, yung mga bagay na pilit mong iniiwasan, yun ang may pinaka-importante na gustong ipakita sa'yo. Kaya sandali ka lang, huminto ka at tanungin mo ang sarili mo, anong bahagi ko ang matagal ko nang hindi tinitingnan? Anong pattern ang alam kong nandyan pero hinahayaan ko lang? At anong totoo ang hirap kong aminin? Hindi mo kailangang sagutin lahat agad. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat na yon. Pero may isang bagay kang pwedeng simulan. Maging totoo sa sarili mo. Kahit tahimik lang. Kahit ikaw lang ang nakakaalam. Dahil doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi sa sipag. Hindi sa plano, kundi sa pagharap. At kapag ginawa mo yon, unti-unti mong mararamdaman na hindi ka na lang basta nadadala. May direksyon ka na. Kaya magpatuloy ka. Hindi dahil madali, kundi dahil ito ang daan pabalik sa kung sino ka talaga.